niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng lilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin Santo Domingo, pari na banal ng simbahan. At upang tayo maging marapat sa misang ito, alina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, katulad ni Miss Jane Magbitang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulilang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng mga asahang katotohanan mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang likhain ng Diyos ang daigdig, maliban sa inyo. Sino pa ang nakapakarinig ng tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang nananatiling buhay? Naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon.
Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos, liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon. Sa lupain, ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para mabalik sa kaniya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang kamatayan po ay isa sa mga katotohanan ng buhay na hindi natin matatakasan. Kaya wala tayong ibang choice kung hindi ang ito ay paghandaan. At isa nga po sa magandang paraan ng paghahanda ay yung expression na sa palagay ko narinig nyo na sa Ingles na make the most out of your life. Translation ito sa Tagalog po pwedeng isulit mo ang iyong buhay. Isulit in a sense na i-maximize mo. Wala ka dapat panahon na aaksayahin. Wala ka dapat panahon na masasayang upang dumating man ang kamatayan. Anytime ay wala kang
pagsisihan. No wonder ito ang isa sa mga madalas na sinasabi kapag may nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Make the most out of your life. Isulit mo ang iyong buhay. Kasi nga po kapag tayo nagdiriwang ng kaarawan, in fact, araw-araw na tayo tumatanda, palapit na tayo ng palapit sa pagkamatay. Kaya dapat, bawat moment ay sinusulit, minamaximize talaga natin ang ating buhay. Unfortunately, mukhang para sa mundo ay merong ibang interpretasyon dito ang maraming tao. Para sa marami, ang ibig sabihin ng make the most out of their lives ay yung gawin nila yung gusto nila. Yung experience nila, ang gusto nilang ma-experience. Yung mabili nila, yung gusto nilang bilhin. Mapuntahan nila yung gusto nilang mapuntahan. Makasama nila yung mga gusto nilang makasama. Yung ma-achieve nila, yung mga pangarap nila. Of course, hindi ko naman sinasabing matik na masama yan o hindi tama, ha? Pero, dapat din nating tanungin kung yung mga gusto nating gawin in order to make the most out of our life ay gusto rin ba ng Panginoon na gawin natin. Don't get it wrong. Definitely, gustong-gusto ng Diyos that we make the most out of our life. Walang ibang pinakamagiging masaya para sa atin kapag ang buhay natin ay naging fulfilled, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na ito. Kaya lang, let us make the most out of our life sa paraan niya, hindi sa paraan natin. Kasi isipin po ninyo, if ever, feeling natin, we made the most out of our life, pero sa paraan natin, sa gusto natin, at hindi sa paraan at sa gusto ng Diyos. So much so, na sa tingin ng Diyos, we wasted our life. Hindi natin sinulit, sinayang pa natin sa mga walang kwentang bagay o sa mga hindi mahalagang bagay. Anong magiging sense ng mga achievements natin? Ng mga beautiful experiences natin? Will they be worth it? Kung sa tingin ng Diyos, ang buhay natin ay hindi natin naisulit. Natatandaan nyo naman po siguro yung ebanghelyo nung nakaraang linggo tungkol sa talinghaga ng mayaman na hangal, the parable of the rich fool. O hindi ba by worldly standards, sa standard niya at maaaring sa standard ng iba, mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, he made the most out of his life kasi ang dami niyang pera. Ang dami niyang ani. Ang dami niyang kita. Kaya nga sabi niya, matutulog na lang siya, mamahinga, magre-relax, magsasaya, iinom at kakain. Magwawalwal na lamang siya. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Fool. At yun ay sa kabila ng sa tingin niya o sa tingin din ng iba, ay sulit niya ang buhay niya. Ang panginingin ng Diyos sa kanya, mahirap lang. Aba, kahit na feeling niya o sa tingin ng iba, mayaman siya. By the way, hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol din ito sa ibang mga mabubuting bagay din naman. Halimbawa, pagkakaroon ng iginagalang, tinitingalang pangalan. Pagkakaroon ng magandang negosyo. Pagkakaroon ng magandang karir, mabungang ministeryo. Pagkakaroon ng masayang pamilya. Papaano kung hindi lamang ito ang gusto ng Diyos na marating ma-achieve ng ating buhay? Papaano kung meron pa siyang ibang mga gusto at plano para sa atin na hindi natin ginawa, na hindi natin na-achieve?
Oo, po pwede tayong mamatay ng feeling natin we have made the most out of our life, only to be told by God when we come face to face with Him that we did not. Sapagkat may mga gusto siya, may kalooban siya na hindi natin ginawa talaga. Sayang lang ang buhay natin pag nagkaganon. Gaano man ito kasulit sa pananaw natin. Kapag mayroon nga pong mga self-made men, women, o yung mga taong marami nang na-achieve sa buhay, ang magsasabi ng ganito, wala na akong mahiling pa. I really wonder kung ang Diyos ay wala nang hinihiling pa sa kanila. I really wonder kung sa lahat ng mga achievements nila, ilan doon ang talagang plano at gusto ng Diyos na ma-achieve nila. Tandaan po natin na pagharap natin sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa atin, wow, sikat na sikat ka sa lupa. Wow, ang tataas ng posisyon na hinawakan mo. Kilalang kilala ka. Tuwan-tuwa ang maraming tao sa iyo. Achiever ka, ang dami mong awards, etc. Ang ganda ng pamilya mo, etc. Hindi yun ang sasabihin ng Diyos sa atin. Ang sasabihin ng Diyos sa atin ay, well done, good and faithful servant. If ever tayo mapupunta ng kalangitan. Which basically means, yung mga mapupunta ng langit, ay yung naisulit, na-maximize ang kanilang buhay ayon sa gusto ng Diyos. Ayon sa paraan ng Diyos. Sila yung mga sumunod at finulfill, hindi basta ang gusto nila, kundi ang gusto ng Diyos para sa kanila. Yun ang buhay na sulit at lubos. Buhay na magpapatuloy hanggang langit at hindi basta dito lamang sa lupa matatapos. And obviously, evidently, in today's gospel reading, according to Jesus, it's a life of sacrifice. Ito ay buhay na may pagsasakripisyo para sa Diyos at para sa tao. Sapagkat ang buhay na sulit at lubos ay parang buhay ng kandila na habang nagbibigay ng liwanag sa iba, ay unti-unting naupos. Kinakailangang totally maupos ng kandila upang talagang ma-achieve niya ang kanyang purpose ng lubos-lubos. Katulad na naging buhay ng ating Panginoong Jesus. So basically, hindi ito buhay na pabonggahan, kundi pabungahan. Hindi ito buhay na pahabaan, kundi palalaman ng kahulugan. Hindi ito buhay na pasayahan lang, kundi buhay na may katuturan, may kabuluhan. At hindi ito precisely buhay na tungkol sa mga nakuha na achieve natin, kundi more on tungkol sa mga bagay na naibigay natin in order to make the most out of our life sa buhay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya sana, lagi tayong magdasal. Lagi tayong magnilay. Araw-araw. Gawin natin araw-araw para mas madali nating ma-scrutinize, ma-examine ang ating naging buhay sa isang araw. Isa-isahin natin, lalong-lalo na yung mga obvious nating ginawa na nagkaroon ng impact sa iba. Sa palagay ba natin, ito ang gusto ng Diyos na ginawa natin? Yung takbo ba ng buhay natin ngayon? Gaano man ito kasaya, Gaano man ito kabongga? Ito nga kaya
ang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Let us examine our life. Kasi mahirap yung sa tingin natin, sulit ang buhay natin. Pero hindi pala, kundi sayang lang pala sa paningin ng Panginoon natin. Tandaan natin walang ibang may karapatang manghusga if we really have made the most out of our lives, kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang na siyang may bigay ng buhay natin. Ang Diyos lamang na siyang may hawak ng buhay natin. Ang Diyos lamang na po pwede talagang magdugtong ng buhay natin sa langit upang hindi talaga ito matapos. Upang ito'y totoong malubos. Ang kalubusan, ang kasulitan ng buhay natin, hindi dito dapat sa lupa magtapos. Ito ay dapat magpatuloy sa langit sapagkat iyon ang tunay nating buhay. Yun ang tunay nating tahanan. Iyon ang tunay na magbibigay sa buhay natin ng kasulitan at kalubusan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo at manalangin tayo. Panginoon, alam kong hindi forever ang buhay ko sa mundong ito. Maaring bukas makalawa, ako ay kunin mo na. Ako ay magsusulit na ng aking buhay sa iyo. Sana bago mangyari ito, nagawa ko na ang mga gusto mong ipagawa sa akin upang kahit na mamatay ako sa anumang estado, hindi man kilala, hindi man maraming pera, hindi man sikat, ay mamatay ako ng payapa, walang pag-aalala, sapagkat alam ko na sa pananaw mo, naisulit ko ang buhay ko. Hindi man ito popular o kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos ng pakatatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong
magandang mangyayari sa iyo. Wala naman talagang perfectong tao at wala ding perfectong buhay. Ang mahalaga, dumulog tayo sa Panginoon, paggabay tayo sa Kanya sa anong klaseng buhay ang gusto niya para sa atin talaga. Siya ang ating pakinggan, hindi ang ating sarili, hindi ang sino man. Sapagkat siya ang pinaka-nakakaalam ng magbibigay sa ating buhay ng kahulugan. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon Ngayong magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito, sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo iniandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay itunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sampayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at patulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang ipinagdarasal ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Santo Domingo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo din. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Paging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawin ng huwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawin ang buwawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita ni Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na napanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling pusilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y pinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inangliyag, na matapos sa bakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na pinipigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain din kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Mary, Mother of the Lord, Here's a prayer we sing to you. Let your tears discipline our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears dip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.